What is crush? A crush is infatuation. Parang ganyan Diba? ang sasagot ko. Oo, lagi ko sinasagot yun. Noon pa nga, hindi ko alam anong ibig sabihin ng infatuation. Eh. Basta nakikita ko lang kasi sa mga, kaya sinasagot ko. Actually, yun ang mga infatuation. normal na sinasagot. Di ba? Pero hindi natin alam yung ibig sabihin ng Hindi natin alam infatuation. yung sabihin. May pinagsilosan ka ba ever na babae? Hindi, alam ko, ikaw ang kumuha ng facial wash ko. Hindi ako, Clara. Ah, talaga? Hindi ako. Ikaw ang kumuha. Hindi ako kumuha. Sinabi ng ikaw eh. Hindi pa ako handa, Clara. Hello, Kinesens! And you're here with me again dito lang sa Chad Kines Show Season 2! Nako, ito na nga. Wala na tayong magagawa sa taas-baba ng presyo ng gasolina. Pero dito sa show, pwede natin itaas ang good vibes. Di ba mas masaya yun, ang bonggang-bongga. Kaya naman, umabot tayo ng second season dahil hindi nyo kami iniiwan every Wednesday night dito sa channel ko. Tandaan, every Wednesday, 6 p.m. At dahil espesyal ang second season ng Chad Kines Show, ay inimbitahan namin ang nag-iisa, pinakamalaki at pinakamaningning na primera kontrabida ng bansa. Para sa akin, siya ang pambansang kontrabida at wala nang iba pa. Mga Kinesens, we have today the one, the only, the Gladys Reyes! Oh my God! No, kinakabahan ako. Baka bigla akong sampalin. Hello mga Kinesens! Ah! O, di ba, sabi ko sa'yo, viewer ako nito. At sa aking mga ka-Generation C or Generation Clara. Yes! Gen Z! Gen Z, Oh, yes. have a seat, ate. Thank you, thank you. Wow, di ba? Ang Nag-aati ako, pero mas bongga-bongga. mukha siyang bata, di ba? This is my first time may interview ang isang Gladys Reyes. Kung meron kasing mga pinalaki ng sex bomb, meron din namang pinalaki ni Clara Del Valle. Ay, alam mo, pati apelido ni Clara. Yes! Thank Oo you. naman, Diyos Okay. ko, ilang taong ko din namang sinubaybayan yun, di ba? 5 years kasi ang mahal. Oo. Ewan ko nga ba kay Tita Susan, ang hirap hanapin yung diary. Oo, di ba, nasa ibabaw lang naman ng TV. Oo. Isa nasa ibabaw ng ref. Yes. Di ba, pero 5 taon hinalo. Oo. How are you, ate? Kamusta ka na? Sobrang okay. Siyempre, alam mo naman, lumalaki na yung mga anak ko, di ba? I Yes, have oo. 4 kids, and si Christoph nga is 20 na, Oo. di ba? So may mga teenagers ako, meron din akong nasa twin stage, meron din ako magdedebo na, Oo. si Gianna, and yung bunso ko naman is turning 9 years old. And of course, si Christopher is hands-on with That's Diner, That's yung Diner. aming resto. And tuloy-tuloy pa rin naman. Ngayon nga, excited ako because I'm entering a new era. Kumbaga, from kontrabida to kontra-diva. Ah. Because I will be releasing my Yes. single soon. Ay, wow! Wow! Yes, wow. under Star Pop. Yeah. Abangan ko yan. I'll definitely... Yes, and I I'll hope definitely makabalik watch out ako for it. ulit dito Ay, for yes, that. of course. Yes. Anytime, ate. Gusto mo pumunta ka dito kahit wala kaming taping. Hindi kinakabahan ako kasi Gladys Reyes Grabe to, ka no? naman, siya. Hello. Ilang taon mong Diyos ko, wala pang tumatalo sa'yo na, alam mo yung hawak mo talaga yung pagiging primera kontrabida na Grabe. titulo. Salamat. Di ba? Dumaan lahat ng mga bida. Di ba? Ang daming iba't ibang naging bida. Pero ikaw, hindi ka nawala bilang primera kontrabida. Ay, nako. Di ba? Salamat siya. Iba ka kasi talagang, iba, di ba? Lahat kasi 'di ba gusto maging bida, yung mga bata ayaw nila maging gusto maging api-apihan, 'di ba? Yes. Pero ikaw talagang binonggahan mo yung actingan sa pagiging kontrabida. Siguro dahil talagang every time na gumaganap ako, kahit sabihin nila na I've been in the industry for 4 decades, ano? Pero 4 decades? Oh my Kasi gosh. nag-start ako, Little Miss Philippines, Oo, yes, oo. 1984 in Itbulaga. Very first batch kami of Little Miss Philippines. Since then, nag-artista na ako sa Viva, anak na ako ni Ate V, and all. So, siguro, lagi lang yung sincerity nung pagganap. Basta Oo. kung ano na ibigay sa akin, lalo na siguro, doon nila sobrang nakita yung sa pagkukontrabida na parang masama talaga ugali nito sa totoong Oo. buhay. Yung ganon. Oo. Ganon sila ka nadadala. And ako para sa akin, pinakapalakpak ko yun, Chad. Oo. Hindi ako na-offend pag ayoko yan, kontrabida yan, Oo. kasi masama yan. Oo. Ibig na sabihin, napapaniwala ako sa Yes. mga Di ba kami mga panahon pa na kahit ako galit na galit ako sa iyo. Di ba totoo? Oy? Di ba ikaw anong pinaka memorable mo na ginawa sa iyo nung
Mara Clara Days. Yes, kasi di ba uso nun yung mga out-of-town shows, Oo. mga baratilyo, ika nga. Oo. Kami ni Judy Ann, lagi kami niyan. Siyempre, nandun yung merong pasimpleng mangungurot sa'yo, di ba? Pasimpleng itutulak ka, ganyan. Pasimpleng, pero yung talagang yung parang pinapakita niya talaga sa'yo na ayoko dyan kasi Oo. kontrabida yan. Pero kasi nga, yun naman yung hamon sa akin, challenge sa akin. Oo. Paglabas ko ng bahay, may ready na talaga ako na smile kasi alam ko maraming galit sa akin. Oo. Pero once naman na nakita nila na ang gulo pala niya, ganun, Oo. ay, okay, so ang daldal niya pala, Oo. ganyan. Parang napapalitan naman yung ano nila sa akin. Nawawala Impression yung... nila. Kasi sa sobrang galing mo, nadala sila doon sa character. Napapaniwala mo na sila na akala nila na ikaw si Clara in real life. Correct. Oo, di ba? parang akala nila kahit na off-cam, Clara pa rin Oo. talaga. Oo, yun. Hindi nila alam, si Ate Gladys po, isa po sa mga pinaka-sweet na taong nakilala ko. As in, super sweet, maasikaso, tsaka malambot ang puso. Kasi one time na-prank ko to eh. Biruin nyo ha, primera kontrabida, na-prank namin ha. Oo, tama. Yung siya yung mangiyak-ngiyak. Oo, ng Bex Battalion. Grabe. Oo, grabe yun. I miss you. Ang tagal Hindi, natin tsaka nakita. sabi ko nga, in real life, alam mo, siguro yung pag sa akin may gagawin, mas mataas ang tolerance ko. Mas Oo. kaya kong pagpasensyahan, mas kaya kong palampasin. Pero wag lang yung sa mga anak Anak ko, mo. sa mahal ko sa boy, lalo na magulang ko and all, asawa. Doon lumalabas yung talagang, lalabas si Clara. Oo, oo. Yung pagiging palaban. Pero sa akin, kaya ko eh. Kaya Oo. mo. Pero ako, I'm super hanga sa'yo. Kasi, di ba, totoo na, ito totoo ha, na, kanila ko ito narinig, sabi nila, ang bida, pwedeng mawala ng project. Ang kontrabida, hindi. di ba? Kasi marami kang Pwedeng pwedeng pagkontrabidahan. kontrabidahan, Oo. oo. Tsaka actually, gusto ko rin yung lugar ko kasi less pressure sa amin, di ba? Kung halimbawa lang, hindi masyado mag-click, di ba? Hindi masyado mag-viral sa term nga natin ngayon. Eh, hindi masyado yung pressure sa kontrabida. Mas yung sa bida, di ba? Oo. Ay, kung natin bigyan ng ano yung sa hindi naman nag-click, ganyan. Pero yung kontrabida, pwede siyang mag-kontrabida sa susunod, susunod na na bida. bida, Yes. oo. And then, natutuwa rin ako kasi even the generation now, di ba, yung nakapag-kontrabida ako simula noon, of course, pinakamatagal sa amin ni Judy Ann, pero right after that, marami pang ibang mga generation na nagkontrabida. Even sa lalaki, before, nagkontrabida na ako kay Dieter Ocampo, di ba, yung mula noon na 90s hanggang sa ngayon, nakakatuwa lang na, alam mo yon, yung ang dami yung nakakatrabaho ng iba-ibang Ibang tao, generasyon. oo. Yes. Bilang ikaw talagang, timeless Gen Z. Yes. Gen Z, Generation Oo. Clara. Pero ito, kasi marami pang hindi nakakakilala kay Gladys Reyes, kung sino talaga si Miss Gladys Reyes. Ang alam nila, ikaw ang primera kontrabida, ganyan ka, ikaw ang napakaputi na nakikita nila ng magandang, alam mo yun, alam mo yung, ang ganda-ganda, tapos nagkokontrabida, pero hindi pa nila alam yung sino ba talaga si Gladys Reyes. So itong gagawin natin ngayon. Yes. Kasi sa panahon natin, ay parehas tayo eh. Magka-generation na Magka-generation. tayo. Almost. Almost. Hindi, pero ate mo ako eh. So, Oo. pero yun nga, parang halos, Generation X ka pa ba? Hindi. Millennial Hindi na ako. Ako Gen X eh. Dyan. Okay. Magkasunod lang naman Yes, tayo yes, almost. oo. 1986 ako eh. Yun. Oo, Oh, so- ay, ang layo! Oo. Diyos ko, almost 9 years pa lang ano ko sa'yo. Agwat diba? natin. Oo, Oo, yes. 1986. So, ibig sabihin, 2 years old ka lang nung nasa Little Miss Philippines. Pero tingnan mo naman, ate, Little Miss ikaw ngayon, kung ilang taon ka na ngayon, tsaka tingnan mo, kung 9 years ago natin, pero yung itsura ko, mas nauna pa ako na bulok, di Oy, ba? grabe ka naman, hindi. Ay, I'm proud of you. Napaka-slim na rin siya. Alam niyo po, grabe, ano ako sa kanya, sa discipline niya, sa Oo. self-control niya, at doon sa gusto mong maging healthy. At Yes. di ba, at this Oo. point of our lives, importante talaga magpaka-healthy na tayo lahat. Mas madali kasi magpapayat kaysa mayusin yung mukha ko. Kaya nagpapayat na lang Grabe ako. ka naman, oo. Pero hanga ako. Ito na, ate ko. Siyempre, yung sa uso nung panahon natin, yung uso yung hindi na uso kasi ngayon to eh. Hindi to alam to ng ibang mga generations ngayon. Gen Z, oh. Gen Z, Gen Alpha, Gen hindi nila alam Alpha. to. Nung sa panahon namin, sa school namin, usong-uso po yung slam book. Yon. Yan. So, sa slam book na to, ito talaga, ang slam book po ay isang libro na parang sinusulatan natin ng Yes. kung ano-ano na pangalan, kung ano mga Yung mga questions doon questions eh. dyan. Yes. Para makilala talaga. Kasi di ba yung Correct. halimbawa sa classmate mo, pirma mo yung slam book ko. Oo, pero mahal mo naman yung slam book Tapos ko. doon mo madidiscover yung mga nila, yung mga Yes. kung ano-ano, di ba? As simple as what is your favorite color, di ba? Yung Yes, mga ganun, oo. oo. So ngayon, ito ang gagawin natin. Yes. Ibalik naman natin ang slam Sige. book. So ito ang slam book interview natin. Okay. So simulan natin kay Gladys Reyes. What is your full name? Okay, my full name is Gladys Paras
Reyes Someru na ngayon. Kasi nga yung aking husband French. sa French, yes, si Christopher. Someru. Someru, oo. So, paras ka. Paras ang- Kano mo kinukuya? Actually, sila Benji, hindi ko alam kung malayong kamag-anak, pero talagang paras ko, yung mother ko. So, Kapampangan kami. So, both mother and father ko. Oo, parehas nga pala tayo Paras Kapampangan. Reyes are Kapampangan. Oo. Yun. So, taga San Fernando, meron kaming kamag-anak San Fernando, Santa Ana, Pampanga. So, meron din sa... Angeles, meron ka? Angeles, yes. Oo. Kaya talagang pure blood Kapampangan Oo. ako talaga. Saan ako nagtato yung bahay? Sa friendship na may bahay akong pinapatayo doon sa Angeles. Kasi Richardson Paras de la Cruz ako. May paras ka rin? Oo. Oy, baka we'll never know. Baka Baka magkamag-anak pa mag-anak pala tayo. tayo, di ba? Oo. Ang galing. Oo. Oh, Tapos yun. naniwala siya. Totoo ba? Hindi, guys. Nakakainis ka Charot pala. lang. Ang galing. Hindi. Yan, May yan. Ano, may galing. dugsong ko lang sa magandang lahi yung Pero ang galing naman niya. Si Richard, sinabi mo. Ang galing, ah. So, Gladys Paras Reyes Someru. Yes. Oh. So, what's in the name, Gladys Reyes? When you say Gladys Reyes, ano ba si Gladys Reyes? Bata pa ako, gusto ko na talaga mag-artista. Iba dun sa ibang mga bata, gusto nila naglalaro sa labas, di ba? At maraming kalaro. Ako, homebody na talaga ako. Gusto ko talaga, ang pinakalaro ko nun is, kalaro ko yung mga manika, tapos nagro-role-playing ako, iba-iba, nanay ako, minsan ako yung bata, naglalaba ako sa batis, nire-record ko sa cassette recorder noon, yung voice ko. So, minsan matanda ako, minsan bata ako, minsan nanay, ganyan. So, noon pa lang, nakikita ng nanay ko na mahilig siyang umarte. Gano'n, na iba-ibang mga katauhan. So, yun. Tapos yun nga, nung bata ako, lagi ako nakapajama. Kala nila, may sakit yata. Kasi di ba pag tayo, pag may nakapajama. Pero ang nanay ko kasi sobrang ingat sa balat. So, yung pajama, kahit na wala naman ako sakit, kahit hindi yung terno yung pajama ko, pero yung pambaba, nakapajama ako lagi. So, konting kagat ng lamok, ang nanay ko, halimbawa, nagkapeklat, lalagyan ka agad yung Cebu de Macho. So, siguro ko isang drum ng Cebu de Macho, Naka-isang drum yes, siya. oo, dahil maagap yung nanay ko, maingat talaga siya sa balat. Though, yung complexion namin is Sana galing- naging nanay ko yung nanay mo. No? Hindi, pero ang mga paras talaga kasi yung complexion nila, yan talagang mga light complexion, yung mga kapampangan. Kaya, I think nakuha ko yung skin ko sa mother ko rin talaga. And kasi yung sister ko, medyo mas kayo manggi. Yun. So, okay naman kasi, kumbaga magkaiba kami ng features. Pero yung kapatid ko kasi siya yung outgoing. Ako hindi, homebody talaga ako. Yun. So kilala natin si Gladys na talagang, si Gladys Reyes, gusto talagang maging artista. Yes. Ano naman nakita na namin yung talent mo sa pagiging artista, lahat yan nakita na namin. Yes. Dancing, Yes. Ay. sa acting, lahat. Meron bang hidden talent si Gladys Reyes na hindi pa namin nakikita? Hindi ko alam kung hidden pa ba, pero, minsan nakikita nila sa social media accounts ko, hula hoop. Ay talaga? Ako hindi ko ba nakikita nag-hula hoop ka? Kaya ko mag-hula hoop ng gusto mo habang nag-host. Or pwede rin 'di ba yung habang nagla-live selling ka, gusto mo nag-hula hoop ako ng umaarte, nagtataray. Ay talaga, kaya mo yun? Oo, yung gano'n. Alam mo, hindi namin alam na marunong ka mag-hula hoop, kaya hindi kami nakapagparedy ng hula hoop. Pero buti na lang ate, nag-hula hoop ako kanina, so may dala ko. Ito Alam mo yung hula hoop naman na dala mo pang kamay. Ay, Hindi naman talaga? to pang katawan at saka sobrang gaan. Actually, hula hoop ko weighted hula hoop. Ay, talaga? Yes, so para din siyang nagiging para din siyang actually So ito more on sa kamay lang to Itong hula hoop na ay, to kaya pala ang hula hoop, may iba't ibang mga Kasi magaan siya. So more on sa kamay. Ito actually magandang exercise din ng hula hoop. Halimbawa, nanonood ka ng TV, di ba? So pwedeng habang yan. Alam mo, galing. i-fold mo yung kamay mo or pwede din nasa. Pero kasi sa akin, medyo may weight. So, ito kasi medyo hindi siya pwede sa katawan. Kaya more on sa lang siya, sa kamay lang. So kaya mong mag-multitask habang ginagawa yes, yan? oo. Ay, Pero yun nga, very siya. Very Pero magaan. yun, sa katawan, actually, maniniwala ka ba, ang mother ko was already, ngayon magsi-72 na siya. Pero I guess before siya mag-70, siya ang nagturo sa akin. Nung bata ako, never ako naglaro ng hula hoop. Pero yung mother ko, one time, ako mahilig ako mag-karaoke. So, habang nagka-karaoke ako, minsan, yun ang bonding namin ng tatay ko. Tapos nanay ko nag-hula hoop. Sabi ko, Ma,
try ko nga yan, kung pwede ba ako kumanta sa karaoke na Hula nag-hula hoop. So, noong una, mahirap kasi pag tumatama sa tiyan mo, nanginginig yung boses, Oo, di ba? oo. Hanggang sa na-learn ko nang makontrol yung Oo. panginginig ng boses. Tapos maganda siyang abs exercise. Ah. Tapos at the same time, yung sa core, Oo. di ba, sa balakang. Marami mo lang benefits ang hula hoop. Yes, oo. Tapos syempre, yung hingal, mas makokontrol mo na rin, di ba? Hindi ka na masyadong hingalin. So, it's a form of exercise. At the same time, parang maaaliw ka. Kasi, Oo. di ba, dahil ano lang eh, parang ka naglalaro, di ba? Ang dami natin natututunan ha. Bibilang ako, nasa fitness na rin ako ngayon. Dapat- I-try ko nga maghula hoop. Yes, oo. Kailangan ko yung meron. core ko eh. Yung dapat maano. weighted para Weighted. mas pag tumatama sa Oo, core. oo. Bilang kontrabida ka, di ba? Yung pagsampal mo ba, talent din ba yan? Kasi iba ka eh. May kanya-kanya kayong, ano eh, yung Style. Yung pagsampal mo ba, paano mo natutunan yan? Talent mo ba yan? Or, Well, hindi ko alam kung mako-consider ba yun na parang talent. Pero basta ako, I make sure, hanggat maaari, ayoko ng daya na sampal oo. pag sa eksena. Kasi, hindi ka naman mamamatay lalo na liit lang po ng kamay ko sa totoong Oo, buhay, oo. no? So, syempre, iba yung dumapo yung palad mo doon sa 'di ba, sa pisngi nung sinampal mo. Tapos siya, iba rin yung pag nadapuan siya ng Nadapuan. sampal. Kasi yung reaksyon talagang, 'di ba? may authentic Oo, talaga? oo, makikita mo yung emosyon na hindi gawa-gawa. Oo. Kesa yung pagdaya, yung, hindi ba, gano'n, Oo, hindi, oo, hindi naman oo. nasaktan, di ba? So, I guess kaya siguro tumagal ng 5 years sa Mara Clara nun. Kasi nakita nila talaga kung gaano kami ka-authentic ni Judy Ann. Oo. At si Judy Ann, na bilib ako, up to this day, imagine, almost 40 years ago na ang Mara Clara. Pero, mga 30 plus years. Pero, up to this day, siya ang masasabi kong kumbaga, hindi talaga nagreklamo sa lahat, Sa lahat ng sa lahat sampal. ng mga sampalan namin, sa lahat ng mga gulpihan namin na eksena, hindi niya pinepersonal. Talagang after So, nun, okay. ibig sabihin, meron nang na-personal sa'yo na ano? Hindi naman, pero ibig ko sabihin, sa haba siguro ng pinagsamahan Oo. namin ni Judy Ann sa Mara Clara, talagang sobrang bilib ako sa kanya. Kasi, diba, syempre, pag mahaba Oo. na, medyo, baka naman pwedeng, di ba? Hinaan Baka mo naman na pwedeng lang. Ano na Oo. dito, oo, daya May lang. gumanyan sa'yo na nag-request ng daya Well, lang? oo. Medyo meron nang nag-request baka ito, ganyan. Kasi we're all we're all actors naman here, we're all professionals, baka pwedeng di naman totoo, ganyan. Though, syempre, hindi naman natin pwede ipilit, di ba? Oo. Kung ayaw naman nila totoo magpasampal. Pero ako lang sana, I prefer na Totoong totoo. sampal. Yes, kasi, Para yung connection. yes, oo, iba yung reaksyon, iba. Ganun. Sa buong karir mo, ilan na ang nasabunutan mo at nasampal mo? Diyos ko, hindi ko naman yata mabilang. Pero, madami na. Nasa bunutan, alam mo bang, nakipagsabunutan ako kay Miss Nora Honor. Oh my Yes, gosh! sa Little Nanay. Isa yan sa mga teleseries namin sa GMA. Oo. And I guess isa yata yun sa pinaka-memorable, isa sa mga pinaka-memorable na naging kontrabida ako ni Ate Guy doon sa Little Nanay. That was, imagine, napakaganda ng casting kasi ito yung kila Chris Bernal. Oo, yes. So kasama pa si Mr. Eddie Garcia, Mr. Bembol Rocco, di ba? Oo, Yan si mga Mark veterans Heres. talaga. Yes. Imagine talagang nakakatawa. Tapos Direk Ricky Davao ang director namin dyan. So imagine yung mga pillars, di ba, ng industry at pinakamahuhusay na artista ang nakatrabaho ko dyan. And although may touch of comedy kasi ang Little Nanay. So yung away naman namin ni Ate Guy, may touch of Comedy comedy. din. Yes, so Pero kaya yun- memorable. Yun ang pinaka-memorable mo. Oh, yes. Oo, kasi Miss Nora Honor. National oo. artist, di My ba? At gosh. saka, wala, hindi na yata mabuburain syempre sa aking, di ba, alaala na. Nakatrabaho ko isang Miss Nora Honor. And of course, batang-bata ako, nang makatrabaho ko naman si Ate V. Di ba, Miss Vilma Santos. At sabi ko nga, ang nanay ko is full-fledged Vilmanian. Oo. Oo. So, kaya talagang nakakatuwa na yung dalawang pillars, di ba? Nakatrabaho ng ating mo. industry. Oo naman. Ano namang feeling ngayon? Nakatrabaho mo na. Charot, eh. Yun na yung sarili. Ito ngayon, ate. Punta naman tayo sa yung favorites naman. Ayan. Punta tayo Yes. sa favorite part of your face. Ano sa face mo ang pinaka-favorite mo? Siguro yun na lang favorite ni Christopher sa akin, na lagi niya sinasabi. Gusto niya yun daw yung lips ko kasi maliit. So actually, di ba, contrary, di ba yung, syempre ngayon,
parang ang mas in yata yun, di ba? Yung talagang, anong tawag doon? Pouting, di ba? Oh, Or pouting, oh. So, si Christopher ayaw niya. Gusto niya yung cute lang, maliit lang yung lips. Yun. So, syempre, ngayon, parang as we grow older, di ba pag maliit yung lips mo, parang lalong naminipis. Di ba? Parang halos pawala na eventually. So, sana naman wag ganun. Pero si Christopher, ayaw na ayaw niya yung mag-i-enhance ako. Or kahit yung lipstick lang na parang biglang gagawin. Ayaw niya. Ayaw niya. Parang nag-joke nga siya na, baka yan isa maging ano natin, ha? Baka isa yan sa pag-awayan natin kapag talagang hindi mo, kumbaga, pag naisipan mo. Magpagawa. Yes, pero hindi, okay sa kanya yung lips ko na ang liit lang na manipis. Ganun. Siguro, yun, sa face. Yun. Pero ikaw ba, lagi kang ano yung pinaka masama mong narinig dahil nga sa meron kang RBF, yung pagkita sa'yo na, ba yan, parang meron ka na bang experience na gano'n? Siguro kasi, lalo na nung 90s, parang, ang ano nila ng, pag maamoy yung mukha, at saka yung, parang, ang bait-bait, di ba? No? Yun ang ano nila ng maganda. So, hindi maganda pagka yung mukhang Mataray. mukhang kontrabida, ganyan. Oo. So, parang marami mga ganun. Kumbaga, kahit si Juday, may mga ganun din siyang ano na pagka nag-out of town kami, ganyan, na napapagkamalan sa suplada. Pero sa totoo lang, sobrang mahiyain kasi niya. So, parang minsan marinig mo na, hindi na maganda, mga ganyan. So, ako naman, sabi ko nga, pag sa sarili ko, mataas ang tolerance ko. So, okay lang, hindi ako naman matol. Pero, mas pumapatol ako pag kahit kaibigan ko. Oo, yung mas pa-involve ako. Oo. Kay Christopher, nagagamit mo yan, yung lisik-lisikan ng mata pag Oo, nag-aaway hindi kayo? mo Talaga? Oo. Halimbawa yung... Nabubuking niya. Halimbawa, mag-aaway Siyempre, kayo. nagagana ako. Ganyan. Talaga, babe. So, parang, tigilan mo ako, wag mo ko ano. Tigilan mo ako sa ano mo, ha. Tapos tahimik na, wala na. Alam niya na, pagka yung nag-aano lang ako, nagpapanggap lang ako na parang nagtataray-tarayan. Alam ni Christopher. Booking na booking niya ako. Alam niya na kung galit ka o hindi. Alam niya. Bilang ang tagal niyo na Kasi sa totoong buhay talaga, pag galit ako, naiiyak ako. Yun, ganun ako eh. Parang, siguro dahil hindi ko ma-express talaga na, di ba, dahil hindi ka naman makapagmura, hindi ka ano, kasi hindi ko rin naman talaga, yun, Character so, nature yun, yes. So, kaya siguro ang sakit-sakit, di ba, yung paggalit ka, kaya mas lumalabas to sa mata mo, naiiyak Iyak ka ako. na lang. Tapos yun, tsaka ka magsasalita ng, humihikbi-hikbi ka na habang sinasabi mo yung sama ng loob mo. Pero mas naiiyak ako pag sobrang galit or masama ang loob ko. Yun. Okay, let's go naman sa favorite part of your body. Siguro yun na lang din lagi nilang parang na-appreciate sa akin. Well, kasi nga, di ba, nagugulat sila in real life, di ba, kontrabida ako. Pero nagulat sila, ang liit pala niya. Ganyan, di ba? So, ang liit ko daw. Pero ang na-appreciate nila, yung, kasi proportion daw yung legs ko. Yun. So, I guess yung legs. Kasi yun ang lagi nilang unang napapansin. Actually, lahat kaming lumaki sa Mara Clara. Yan ang alam namin sa'yo, legs. Tapos alam namin yung legend. Yung kalamansi. Sa tuhod. Siguro, lahat. Sa siko. Yes, lahat ng lumaki talaga ng 90s. Alam na si Gladys Reyes ay pinaputi ng kalamansi. Di ba? Ano naman ang mo? Favorite food? Ay, kasi nga kapampangan ako. So, kare-kare, yan. At tapos, ang tatay ko, napakagaling magluto ng kaldereta. Napakasarap magluto ng kaldereta at bulalo. Kaya nga ang Dad's Diner, di ba, may bulalo. Pero, syempre, mas recipe na ni Christopher yun. Pero ang father ko kasi, lumaki kami sa masarap na lutong bahay, Filipino food. Kaya mataas ang standard ko pagdating sa Filipino food. Kasi, syempre, ang barometro ko, tatay ko. Yes, oo. Tsaka ang sarap talaga magluto ng mga kapangpangan. Diba? Pareho pa sila ng nanay ko. Ang nanay ko naman, pag nasa mood yun, yung munggo na maraming oh my God, sahog. Yes, tapos, pero syempre, hindi pwede sa mga oh my God. Diba? Sa mga oh my God. Ako naman, wala pa naman ako noon. Awa ng Diyos. Sa mga best in Longgaw. Yeah, Longgaw. Best in Longgaw, yes, diba? oo. Pero yun, masarap din magluto nanay ko. Sa mga naman, sa mga friends mo naman ngayon, paano mo na naging friends yung mga, itong mga taong sa babanggitin ko, paano mo sila mga naging friends? First off, Judy Ann Santos, syempre. Paano mo naging friends si Judy Ann, aside from naka-work mo siya? Alam mo ba, actually yung iba alam na rin, pero baka yung iba hindi pa. Hindi kami instant naging friends ni Judy Ann during Mara Clara. Kasi sobrang magkaiba yung personality namin. Siyempre, di ba, badaldal ako. Si Judy Ann mahilig matulog eh. Pagka yung hindi nagtitake. So, ang galing nga niya kasi
parang ang bilis-bilis niya makatulog, tapos nag-reserve siya ng energy. Ako naman, wala pakialam, tak. So, dinadaldal ko yung staff, yung crew, yung mga ano, yung ganyan. Parang dapat lagi ako may kausap. Si Judy Ann naman, parang, ay, naku, parang sayang yung oras niya, so tutulog siya. Pag gising niya, kukunan siya. Pag di na naman siya kukunan, matutulog na naman siya. Ganyan. Ang galing niya gumawa ng tulog. Oo, ang galing niyang gumawa. Siguro dahil, di ba, batang ula pa yan. Di ba, yung batang gubat pa sa ula pa siya. Nun. Kaya sanay na sanay siya. Ako naman, mas gusto kong may kausap, mas gusto kong dinadaldal yung mga tao. So, nung una, hindi ko mag-gets yung ano niya, hindi kami magkakuhaan ng loob. Kasi feeling ko yung, ayaw niya ba ako kausap? Kasi, tsaka, nako, baka mamaya, hindi niya type yung gano'n na madaldal. Tapos siya naman, parang niisip ko, baka naguguluhan siya sa akin kasi ang daldal ko. Until, yung very first movie namin together, yung Sana Naman, produced by Regal Films. Akala nila, Mara Clara the movie yun. Kasi kami dalawa, first movie namin. So, sumugal si Mother Lily doon na very first movie namin together. At sobrang hit siya. Ngayon, bago namin sinut yun, nagkaroon kami ng workshop. Acting workshop together. Under Direct Boots Plata. Doon nabasag yung wall namin dalawa. Tapos up to this day, kumbaga, doon na-preserve yung friendship namin. Ang galing. So, hindi pala instant na, Hindi. hindi porke magkatrabaho kayo, mag-friends na kayo. Oo, hindi. So, doon kayo nagkaroon ng relationship Si sa Judy Ann, movie. yes, Oo. oo. How about Carmi Martin? Si Carmi Martin, si Carmita, tawag ko dyan, kahit mas ate-ate ko yan, pero hindi ko siya inaate, Carmita, kasi parang feeling ko napaka-ano niya di ba? Napaka-groovy. Oo. I so love Carmi Martin. Din. Yes, Oo. di ba si Carmita? So, si Ate Carmi naman, nagkasama kami sa matagal din na teleserye, Ikaw na Sana. Nanay ko siya doon, actually. So, this is with with Bobby Andrews and Angelo De Leon. Oh my So, God! kay Angelo naman ako naging kontrabida. Kontrabida. Right after Mara Clara to. So, 90s din to. Tapos, 2 years din tumagal to. Naging movie pa. Ikaw na Sana, the movie, under Viva to. So, doon, sabi niya, alam mo, nakakatuwa ka no, para kasi para kang babaeng Chiquito. Kasi nga, daldal ko, tawag siya Chiquita. Nanay niya, Chiquita pangalan. Sabi niya, matulog ka nga sa bahay ko. Sabi ko pa nga noong una, uy, mamaya tomboy ka. Sabi ko, mayatang. Parang, niloko parang, matutulog siya ba? Baka tomboy. Hindi, pero joke ko lang siya. Tapos, yun, natutulog na ako sa bahay niya kasi syempre single pa ako, wala pa naman ako asawa. Tapos, alam mo, napaka-wholesome ng bonding namin. Manonood kami ng uso pa noon, rerenta kami sa Aka Video. Ay, oo, grabe. Diba? Sobrang 90s. Comment down below yung mga nakaabot sa Aka Yes, yung mga Video. nakaka-relate. Mga batang 90s, Oh my comment down gosh. below. Punta kami sa Video City, Oo. Aka Video. Punta kami doon. Syempre, renta kami. Ayun, ayaw niya yung horror. Ako, Gusto mo horror? Mahilig ako sa horror. Siya ayaw niya. Tapos kakain kami ng decadent ice cream. Tapos magluluto siya ng Sarap. pinakbet. Tapos may saging siya na prutas doon. Yun yung pinaka-bonding namin sa bahay niya. Actually, napakagandang influence sa akin kami. Hindi siya yung parang palapunta sa mga bars, ganyan ano. Yun, talagang masaya na kaming dalawa lang, ganyan. Yun ang ginagawa namin. Noon kami, tulog lang ako na minsan overnight lang. O kaya pinakamatagal na yung 3 days and 2 nights. Kaya kami nagkano sa Ikaw na Sana. Oh. How about Wawi de Guzman? Kasi Wawi, kasi sa Mara Clara, kasama namin siya. So, originally, syempre, Isa sa mga original crush ko yan. nako, Wawi de Guzman. I'm sure dahil sa Lahat. UMD. Yes. Yeah. Yes. Ayan, i-reveal mo na. Lahat naman siguro ng mga bata dati, mga baklet, crush si Wawi de Guzman. Yes. Di ba si Wawi ang pamantayan ng pogi dati? Yes, oo. Oo, dumating yan sa, yung buhok mo, Wawi. Yung Oo. ganyan, yung kahate. Bukod sa, after ni Kimpi, si Wawi. Wawi di ba, na, yung ganyan. oo. So, hit na hit nun ng UMD, Universal Motion Dancers. At, kumbaga, ang lead nila, isa sa mga lead is si Wawi. Wawi de Guzman. So, kinuha namin siya para i-partner kay Judy Ann. Tapos, ayun, dun kami lalo na sila ni Christopher, kasi syempre, parang sila lalaki. So, tapos hanggang sa natapos na yung Mara Clara, kaibigan pa rin namin siya. Tapos yung naging wife ni Wawi is Kapampangan also. Oo. So, nandun kami sa wedding niya and all, hanggang sa, unfortunately nga, she passed away, di ba, nung bagong ano lang sila, kasal. Tapos, up to this day, talagang pagkailangan, magigas na siya sa vlog ko, yung communication is always there. Open pa. How about Donita Rose? Si Donita naman, nagkasama naman kami dahil sa Basta Everyday Happy na talk show. Ay, hindi, parang talk and ano man tawag sa ganun, yung variety show. Morning show to, yan. Alongside with Alessandra De Rossi. So, sa GMA yan. Alessandra. Oo. So, syempre, may kanta, may sayaw, may hosting with Chef Boy pa yan and all. So, si Donita Rose, alam niyo po, sa mga hindi nakakaalam, isa sa pinakamabait na artista yan at pinaka-sweet na tao. At saka isa sa mga pinakamagandang Magandang mukha. mukha. Lahat Yes. yata ng Miss Gay dati. Totoo to ha, lahat ng Miss Gay dati ang ginagaya,
Donita Rose. Talaga? Oo, di ba? Tsaka di ba yung famous niya na side swept na ganyan? Yes, oo. Side bangs na ganyan, side Oo. swept na buhok. Basta, ang Yung parang ganda-ganda. 5 fingers, yung 5 fingers natin kung Ang tawagin. ganda-ganda ng mukha, na ang ganda-ganda rin ng ugali. May- So, isa sa gorgeous, beautiful inside and out. Ito naman, let's go for your favorite expression. Ano ang favorite expression mo? Talaga? Can you say it in a very kontrabida way? Talaga? 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 Yan. Iba-iba. Nakakatakot. Alam mo, parang pag ginanyan ka niya, yung pag bumibili ka sa, halimbawa, bumibili ka na, nasa ano tayo, nasa Divisoria, sige. bumibili ka sa akin. Tapos, Magkano yung ano dyan? Ito yung ilang piraso ng medyas? ay, ma'am, 600 po. Talaga? Ay, sige po, 20 na lang. Pag 600, totoo. Pag ganun ba naman yung gagano sa'yo, di ba yung, Oo. talaga? Sige po, 20 na lang. Bakit hindi mo alam? Kung pwede mo na lang ibigay ng ano how about motto in life? Meron ka bang motto in life? Alam mo, naalala ko nung pag sumasagot ako sa slam book. Oo, ano Diba, nalagay mo? Time is gone. Isa lang. Pero ngayon, magbabago mo na yan. Hindi, ang motto ngayon, dahil di ba, yung presence ng social media, always aspire to inspire. Yun. Siguro yun, as simple as Alam mo, that. sana natutunan natin yan dati. Kasi dati, di ba, pag may slam book, aminin mo kung ginawa mo to pupunta ka doon sa iba, titingnan mo kung ano yung motto nila. Di ba? Gagayahin mo. Tapos gagayahin mo. Yes. Kasi pag time is gold, ibig sabihin tinamad lang. Oo, Di ba? yung gano'n. Ay, yun ang pinaka-famous kasi. Para bang, parang naka-auto ano na yun, no? Oo, Yung time oo. is gold. Kailangan mag-isip ka naman ng ibang ano. Oh, ano ulit yung motto mo ngayon? Aspire? Always aspire to inspire. Yun. Sige, sabihin mo siya ng in a very inspiring way. Guys, always aspire to inspire. Oh. Paano naman pag kontrabida? So, always aspire to inspire. Tingin mo, makakapag-inspire sila pag ginanon mo. Oo, inspiring pa ba yun? Ito naman, what makes you, ito yung isa mga pinaka-nakakahiyang tanungin dun sa slam book. What makes you cry? Ay, what makes you cry? Akala ko yung pinaka-nakakaya. Most Ayun, embarrassing. Mamaya, Oo. hindi, ito kasi, ako nahihiya ako sagutin to. What makes me cry? Dati. Ikaw? Ako as simple as, alam mo, mababaw yung luha ko compared nga kay Judean. Kasi, movie, minsan, ngayon lately, di ba, nag-scroll ka lang sa IG man yan, no, sa ano. Basta yung as simple as may nakaka-touch, lalo na yung sa family. Yun. Oh. May touching moment with family. Halimbawa, sinurprise, 5 years na, 10 years na hindi, biglang dumating, ganyan. So, wala. Pati ako nahahawa na. Ganon. Tapos yung mga golden buzzer. Yes! Ganon, di ba? Si Cody Lee, isa sa Yeah. Oh my God, pinaka-paiyak Cody sa Lee, akin. ako Yes. din. Because ako, nakarelate ako because my brother has autism. So si Cody kasi, di ba? Blind. Yes, Blind blind with autism. But he's very, sabi ko, alam mo, isa lang nasabi ko nung nakipanood ko yung kay Cody Lee, God is good. Grabe, ang galing talaga ng Panginoon. Natatouch ka talaga mayroon ka mang ibang di ba, kung ano man yung kulang sa'yo, kapansanan o ano, pero babawiin niya sa ibang pamamaraan, di ba? Ba't ganun? Ewan ko kung ano ka din ha. Kasi parang I feel you Mas naiiyak ka, ako din ganun din, mas naiiyak ka sa mga success stories, sa mga inspirational, kaysa doon sa mga, yung mga nakaka-depress, di ba? Mas nakakaiyak yung nakikita mo sila na, kasi tears of joy siya Yes, parang, ay ang galing, parang God is great, talagang Yes, totoo. tears of joy. Though, syempre, yung mga unfortunate incidents, syempre, more on, minsan din nakakagalit, Oo, di ba? nakakagalit. Nakakaano rin naman. Kaya lang, syempre, parang, doon medyo may pasasalamat ka rin. Diyos, salamat naman at hindi po ito nangyari, di ba? Oo. Pero sana, wag na pong mangyari sa oo. iba. Yung mga ganon. So, more on iba. Pero yung tama ka pero tayo, yung tama, di ba? natumbok mo na yung mga golden bucks. Buzzers, oo. Oo, yung mga success stories. Yung grabe. pagpindot ng golden buzzer, kasabay ng luha mo. Tapos magtataka yung mga katabi mo, ba't kumiiyak? Eto, yung lately, yung Britain's Got Talent. Si Matty diba? J. Yes, oo. Yung ganun, kasi bilang nakaka-proud ng Pilipino. Kay Sofronio, no, sinubaybayan ko Ako lahat din, yung, oo. ano niya, performances niya. Nakaka-proud maging Pilipino at ganun katalentado yung mga Pinoy. Si Mati Junyosa, supportahan natin. Anak, nakshi ko yan. Si Mati. Talaga? Wow. Nag-chat ko siya kanina. Congratulations! Oo. Grabe, napaiyak niya rin ako dun sa kanya. Tsaka di ba yung personality, napaka-bubbly Napaka-bubbly. niya, napaka-positive. Purple Rain. Yes, yes, oo. Ayun, parang pasok ako sa... parang Pwede pwede ako. Ang ganda. Purple Rain.
Purple rain. Parang punta ka sa Britain. Baka, Oo. di ba, mag-golden Oh, buzz. baka i-deport nila ako. Pabalik. Okay, let's go naman sa ano. One word that best describes you. Siguro faithful. Oo, totoo din naman yun. So, faithful in such a way yung faith ko sa Panginoon and faithful din dun sa, syempre sa partner, di ba? Sa asawa, sa pamilya. So, isa siguro yun. Faithful. How about your ito na, your most embarrassing moment? Ayan na. Alam mo, naalala ko noon, nauna ako nag-Dats Entertainment bago ako nagmaraklara actually. Pero sandali lang ako sa Dats Entertainment, mga 1 year lang ako doon. So, nagpunta ako sa SM Center Point. Hindi pa naman ako dito, Santa SM Mesa. Yes, Santa Mesa. Oo. Hindi pa ako nun hindi pa naman ako nalakilala kasi mas nakilala na ako sa Maraclara. So, syempre, Dats ako doon, ganyan. So, ang arty-arty ko kasi, dahil nakapang-uniform pa yata ako, nakapambasti pa ako na uniform noon. Punta ako doon. So, feeling ko naman, may kilala na ako. So, paano-ano pa ako, pasalamin-salamin pa ako na ganyan. So, kakaganon ko, dahil medyo madilim yung salamin, hindi ko nakita, di ba, ang hagdan dyan? Nahulog ako dahil. Hagdan ng SM Center. Ang arty-arty ko kasi, akala ko kasi known na ako, patago-tago pa. So, sobrang tago kong ganyan at nahulog ako doon sa stairs. Ng SM Center Point. Diba? Katago mo. Nakakainis. Ay, At saka ito, siyempre nahulog ka. Tapos tumayo ako. Siyempre, by feeling ko, ayoko na nga pagtinginan, lalo pa ako pinagtinginan. Dahil siyempre, di ba, nakakaya. Pagtayo ko, parang walang nangyari. Pero nung papalayo na, dahil duguan yung tuhod ko. Buti nga hindi nagpeklo, pero dugun-dugo talaga yung tuhod ko noon. Grabing dugo, dami. Nadaan sa kalamansi. Hindi, dahil sa Cebu de Cebu Macho de yung Macho. nanay ko. Moral lesson. Oo, wag umarte. Wag Oo. umarte. Tumingin ka sa dinadaanan mo, hindi ka na nakilala, hoy. Okay, ito naman. Next question. What is a crush? Ay, alam mo kung ano sinasagot? Ikaw ba ito sinasagot mo? What is crush? A crush is infatuation. Parang ganyan Diba? ang sasagot ko. Oo, lagi ko sinasagot yun. Noon pa nga, hindi ko alam anong ibig sabihin ng infatuation. Eh. Basta nakikita ko lang kasi sa mga, kaya sinasagot ko. Actually, yung mga infatuation. normal na sinasagot. Di ba? Pero hindi natin alam yung ibig sabihin ng Hindi natin alam infatuation. yung sabihin. Ang akala ko Crush- infatuation, a crush tumaba is ka sa isang infatuation. sitwasyon. Ganyan. Basta alam ko na, ay, basta nakatumbas yun ng crush. Ganon. So hindi, pero syempre, yung crush parang more on, Hinahangaan. aside from that, yung may kilig, Kilig, pero oo. parang alam mo namang hindi naman kayo magiging kayo. Yeah. Di Parang ba? happy feel mo lang. Yes, ganon. oo, ganon. Parang kinikilig ka, pag nakita mo yung crush mo. Siyempre sa school noon, pag may crush ako, parang the more na ayaw mo magpahalata, di ba? Oo. Kasi parang feeling mo, hindi, dapat siya ang di ba? Dapat siya unang magpakita ng di ba? Pagka-crush. So pag crush, parang, okay, kilig na, pero pag nandun, parang, okay, behave ko yan, hindi mo pinapansin. Oo, ganyan. dead baka kunwari. Pero Oo. yung sa loob mo, gusto mo sumabog na, malapit na siya, ganon. Yes, oo. Sino ang crush mo dati? Hindi, hanggang ngayon naman, si Gabby Concepcion. Naman, syempre, di ba? Oo naman. Oo. Yung unang pagkita ko sa kanya, grabe, ang pula ng lips niya. Totoo pala yung chismis na pula-pula daw ng lips niya, ang ganda-ganda ng skin niya. Basta ang gwapo. So, syempre, more on yung, ang gwapo-gwapo kasi ni Gabby Concepcion. Tapos, hanggang sa, yun nga, na nagkasama na rin kami, yung isa sa movie, tapos pag, natatawa ko kasi sabay pa kami niya ni Ate V na pag nakikita namin si Gabby sa GMA. Tapos nagkasabay na ni-launch yung show namin noon. Yung parang kami dalawa yung, parang nakalimutan natin, parang naging fan tayo. Magpa-picture kami kay Gabby. Si Gabby naman, tatawa-tawa na siya, ini-embrace kami ganyan, mali siya and all. Pero all-time crush ko talaga si Gabby Concepcion. Ngayon naman, after 7, nagkaroon ka ng crush, ganyan. Sino naman ang first boyfriend mo? Si Christopher talaga. He was my first boyfriend. I was 15 actually, nung naligaw and sinagot ko siya. And then, Christopher actually was 13. So, talagang childhood sweethearts kami na eventually talagang nag-blossom yung relationship. From puppy love Yes. to real love. He was my first and only boyfriend, Boyfriend. na naging asawa ko nga. Oh, wow. Nakakatuwa yung ganun. No? Tapos, it took 12 years before kayo nagpakasal. Tama? Actually, 11. 11. 11 years, oo. Parang, sa totoo, binigyan ko na siya ng ultimatum. totoo? 11 years na tayo, Ano Oo. to? Ano to, paabuti ba ng 20? Hindi, pero, kasi di ba ngayon nga may mga show ng ganyan? Ultimatum, ganyan. So, pero noon, parang, hindi naman sa pero more mutual din naman. Pero imagine mo, we got married at 25 ako, 23 siya. Sa panahon ngayon, ang 25 at 23, mas goal-oriented sila, career-oriented ang mga bata ngayon. Mas late sila nag-aasawa compared noon, di ba? Pero, no regrets kasi sobrang
parang nagsisi pa nga kami, dapat pala mas maaga pa kasi para mas talagang barkada lang namin yung mga Yung mga anak anak, namin. oo. Yes, oo. Kasi when I got pregnant with my first child, I had a miscarriage actually. Oh. So ano yun, honeymoon baby supposedly. Oo. Tapos, syempre, ni-rest ko yung body ko and all. Tapos, after a year, tsaka kami nagkaroon yung si Christoph na yung aming first child. Pero yun nga, inisip namin, sana pala kung mas maaga tayong nag-asawa. Parang halos kaano na lang namin, di ba, yung mga Ka-age, anak namin. oo. Pero kasi may pahabol pa akong baby, may 9 years old, may 8 years old pa ako, si Gavin. Yun. Pero okay, kasi parang all in all yata, parang dapat 5 anak namin kung hindi ako nakuna na sa unang baby namin. Yun. So you have 4 children now. Yes, yes. And how are you as a mother? Are you a stricta or are you a spoiler? I think combination ako. Mixed ako of both. Disciplinarian ako in such a way na talagang sasabihin ko sa kanila yung consequences ng mga, kumbaga para gagawin mo pa lang, alam mo na kung ano magiging Oo. consequence niyan. Yan. So, nandun yung talagang very verbal and detailed akong mag-ano sa kanila. Magsalita sa kanila kapag ganun. And may mga times nung bata pa sila talagang napapalo din kasi nga, nasa Bible din naman yun, di ba? Oo. Kung kailangan talagang disiplinahin ng bata, disiplinahin lang na may pagmamahal. Pagmamahal. Yes, hindi naman yung kahit saan tamaan Oo. dyan, tamaan sa ulo. Huwag Hindi naman hindi ganun. abuso, Hindi, disiplina. hindi, Magkaiba hindi. yun eh. Disiplina. At saka yung, dapat yung pagkatapos na i-explain mo, di ba? Oo, yes. So, ganun combination ako. Pero cool na nanay din ako kasi I would like to think na cool na Oo. nanay ako. Like recently, inintroduce sa akin ng mga anak ko yung bouldering. Alam mo yung parang Ah, yes, wall climbing, Na oo. walang harness, ha? Oo. Gora din ang nanay, di ba? Ako ang pinakamatanda, no? Bakit ba? Di ba? Alam mo, gusto ko rin mag-bouldering. Sinabi niya sa akin mag-bouldering, masarap daw eh. Kaya lang masakit sa back. Oo, siyempre Mas sa masakit. una mahirap, tapos Oo. siyempre slippery, tapos may tendency pwede kang mahulog kasi wala kang harness. Pero meron ka namang babagsakan na cushioned naman, tsaka parang may ano naman siya. Pero imagine mo, parang nung tinitingnan ko, parang ako pala pinakamatanda dito. Eh, wala akong pakialam. Pero kasi kaya-kaya mo. bonding namin ng mga anak ko. Yes. Since nagpapasalamat ako actually, ang asawa ko maganda impluwensya sa akin, in-encourage siya talaga ako to go back sa gym. Oo. Diba? Mag-workout. Because sabi nga niya, as we grow older, kailangan nag-i-invest na tayo sa muscles. Diba? Kasi, kumbaga, kaya siguro ang tao parang lalong, di ba, parang nauubos, oo, oo. nauubos. Kasi nga, yun na yung nawawala na yung mga muscles Muscles. natin, di ba? Hindi enough na naglo-lose ka lang ng weight, di ba? Nagda-diet ka lang. Kailangan nag-gain ka. Dapat may weight din, oo. Dapat may weights din, nag-workout din. And actually, malaking bagay yun kasi nakakasabay ako sa energy ng mga anak ko. Mga anak mo, yes. oo. Kailangan yun kasi yung bond, ang hirap sabayan ng energy ng mga bata. Totoo. Sobrang hirap sabayan Kaya ng energy ng minsan mga nga bata. yung anak ko, binibideo ko, umakit ako sa wall. Di syempre, tuwan-tuwa yung anak ko si Grant. Sabi ba naman, kaya hindi ko ma-post, alam mo kung bakit? Bakit? Sabi ba naman habang binibideo ko, yes, that's my mom. Oh, see, 49 years old, ganyan. Sabi naman, dude, she's already, nagtatalo sila ng anak kong babae. Oo. Dude, she's already turning 50. Hoy! Sabi ko, hindi ko tuloy mag-post ko. May voice over kasi. May voice over. Speaking of your children naman, si Christoph is following your footsteps sa show business. Pero more on sa music Na music siya. Yeah, so, under Star Magic siya, and also Star Pop. So, ngayon, he released his album, and songwriter din si Christopher. Ah, wow. So, ibang-iba dun sa pattern namin, di ba? Sa path namin ni Christopher, kasi actors kami. Actress. Though, nag-act na kaming family, nagkaroon kami ng family sitcom before, doon sa ng church namin. Pero parang si Christoph, gusto niyang i-pursue more on his music talaga. How about yung tatlo? Gusto mo rin ba silang mag-showbiz? Si Gianna, who will be turning 18 soon, this year, parang, yun naman parang mga interest niya more on singing, mga Olivia Rodrigo, mga ganyan. oo. So, Ay, Tari, kilala si Olivia Rodrigo. Yes! dahil sa kanila, mga Chapel Oo. Roan. Ah! Di ba, sa mga Olivia Dean, mga Yeah. ganyan. Hindi, pero yun nga, yun ang mga interest ng mga anak ko. Tsaka mahilig naman yung manood ng mga concerts na hindi ko naman ginagawa din. Pero syempre, katulad nga nun, si Olivia Rodrigo nag-perform sa Philippine Arena. Oo. Syempre, Gora din Gora ako, di din. ba? Para makasabay sa mga bata. Tsaka para at the same time, ako yung guardian nila. Oo. di ba? And ganun ako klaseng ma'am. Pagka yung kailangan silang pagsabihan, ay wala akong preno, sasabihin ko talaga ng diretso kung kailangan disiplinahin. Pero sa mga naman nila, nandun din ako to support them sa mga gusto nilang gawin. And si Grant naman, yung third, siya yung actually para nakakuha ng French blood ni Christopher. Oo. Siya yung para pinaka mukhang foreigner. Si Grant,
natutuwa ako kasi very health conscious na rin. So, minsan magbabike yan going to the gym alone, ganyan. Tapos, conscious na rin siya sa kakainin niya. I guess nakakatuwa yung mga bata ngayon. Mas conscious na, no? Yung kung ano yung mga healthy food na. Marunong sila ng macros, calorie deficit, counting the calories. Ang galing na nila, no? So, hindi lang yung basta, okay, chichirya dito, chichirya doon, ganun. Do, syempre, may mga days naman na okay, kung magsusweets ka. Pero, alam mo yun, hindi na yung lifestyle, diba? So, yun. Yung bunso, comedian yun ng pamilya namin. Talaga? Alam mo, napaka-witty. Actually, ang bata niya, pero ang dami niyan, siya yung hindi niya alam nakakatawa siya. Yung gano'n. Ay, hindi siya aware na... Hindi siya aware, pero cute na cute kami nung asawa, kaya talagang sinisavor namin yung moment na laging makasama. Kasi siya ang bilis nila lumaki. Pero just in case lahat sila mapunta sa show business, okay lang sa inyo? Siyempre, kasi sa amin parang talagang priority. Even si Christoph, kahit na nasa Star Pop siya and Star Magic, alam din ni Direk Loren na priority namin yung schooling niya. He's third year now in UP Diliman. Wow. And taking up HRM. Oh. So, But HRM? gusto niya dahil... Ako din dati HRM. Ano? Oh, Talaga? hair rebonding, mama. Hindi. Yung mga hotel and restaurant okay. management. Kaya pala sabi ko HRM, pero nag-aayos ako ng buhok. Hindi, oo. Doon pa ba yun? Hindi pa vocational. pero yun, parang eventually, I think gusto niya rin talaga na mag-manage ng resto. Ganyan. Siguro nakikita niya sa father niya, kay Christopher. Alam mo, natapos natin yung buong tanungan doon sa slam book, pero nabitin ako eh. So, ngayon, pupunta tayo ngayon sa favorite part ko. Ito ang Ano yan? Chadterogation. Ito, mga katanungan na to, kailangan mo sagutin ng walang Na hindi pag-iimbot at buong pwedeng katapatan. Okay. Talagang rektahan to, ha? Okay, rekta. Okay. Sa Chadterogation na to, ang first question natin ay, may pinagsilosan ka ba ever na babae? Artista? Ewan ko. Kung kanino ka nagselos? Oo, meron. Oo. Kaya mo pangalanan? Hindi artista eh. So, wala. Hindi rin naman yun. Hindi yun malalaman. Kasi, Ba't ka nagselos sa kanya? nung boyfriend pa lang kami ni Christopher, very talaga ako, possessive. Yun. So, eventually, yun, dun na lang parang, kumalma na ako. Nung kinasal na kayo? Yes, oo. Lahat pinagsisilosan ko, kahit kaibigan niyang babae. Kasi parang feeling ko, basta opposite sex, lagi may gusto sa'yo yan. Oo, ganun. Yung ganyan ako, malisyosa ako. In short, malisyosa ako. Ariko. Totoo ba natakot sa'yo si Christopher? Hindi. Di ba sabi ko nga sa'yo, pagka uma-acting na ako na parang, talaga, babe. Pagka hindi, tigilan mo ako. Hindi. Siya nga lang isa sa yata sa taong di natatakot sa akin. Ang sinasabi ng mga nakatrabaho mo ay mabait ka daw talaga. Totoo ba to o natatakot lang sila sa'yo? Wow, gano'n, ano ba to? Membro ba ako ng sindikato? Nakapagtakot sila, sabihin nila mabait. Hindi. Hindi, pero thank you sa mga nagsasabi. Kasi, syempre, di ba, hindi ang hirap nung gawa-gawa di ba? Kung hindi talaga, lalabas yan, lalo na kung matagal kayong magkakasama sa isang show. Kung ang gusto mo i-portray, mabait ako, sweet ako. Pero eventually, lalabas talaga kung hindi, di ba? So, salamat dahil para sa kanila, nababaitan sila doon sa mga gestures na pinapakita ko, which is, wala ako lang talaga yun. Yun talaga ako, yung pagiging maingay ko, madaldal. Para sa kanila, okay yun, di ba? So, salamat po. Pero definitely, hindi sila takot sa akin. Kasi, vibes nga kami, so gusto namin lagi masaya lang sa set. May role ka na bang tinanggihan dahil masyado ng OA ang pagiging kontrabida mo? Hindi ko na maalala kung kontrabida role yun, pero yes, may tinanggihan na ako. And I think siguro, lalo na at this point, medyo, yes, mas magiging choosy ako dahil, syempre, yung mga anak ko, di ba, 4 na nga sila. Tapos, syempre, may social media na. Minsan yung clips nung, di ba, minsan sabi mo, bale, di naman nila ito mapapanood. Pero hindi, minsan may kukunin silang clips, iyaano nila sa TikTok or sa ibang mga social media accounts. So, makikita, di ba? So, hanggat maaari, syempre, kung hindi naman ganun ka, para ako, pinipili ko na rin mabuti. Dati mayroon na akong natanggihan, yes. Kung bibigyan ka ng chance bumalik sa 1992, layo gugustuhin mo bang maging si Mara o si Clara pa din? Hindi. Gusto ko pa rin maging si Clara. Kasi si Clara ay siguro isa sa pagkakahawig namin sa totoong buhay, palaban sa buhay. Yan. At
Pero kasi kung pinanood nila yung Mara Clara, no, eventually, syempre, nagbago naman siya, di ba? Parang naano niya yung pagiging magkapatid nila ni Mara. And sa akin, gustong-gusto ko kayo kasi very challenging for me gumanap ng isang karakter o yung pagiging kontrabida. Tapos yung mga ginagawa ng kontrabida, hindi ka naman ganun sa totoong buhay. Mas may challenge yun di ba? Na lalo na kung napapaniwala mo siya, uy, di ba? Parang iba yung ano sa akin. Sabi ko nga, palakpak para sa akin yan. Kaya ako pa rin si Clara, kahit na bumalik ako sa 1992. Oh. Totoo bang hindi mo raw nagustuhan ang remake ng Mara Clara? Sino naman nagsabi? Nag-invento niyan? Wala, totoo. Daw lang naman to. Totoo. Hindi totoo. Siyempre, alam nyo, gumawa pa kami ng special video noon. Naalala ko, pareho kami buntis ni Julian noon. Tapos, parang pinapasa namin nung kay Catherine at saka kay Julia. Siyempre, iba lang yung atake nila, di ba? Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ko nagustuhan. Iba, kumbaga, nagustuhan ko na iba yung, hindi nila kami ginaya. Kumbaga. May sarili silang style, which is I like. Kasi, siyempre, ito na yung parang remake, di ba tawag? Remake ng Mara Clara. Tsaka pinaiksi Siyempre, I think 6 months, wala pang 1 year yung remake. Ano ang real life experience mong na-feel mong kontrabida ka talaga? Ano ba? Siguro, sabi ko nga, yung kapag may nang aaway siya, o parang feeling ko na agrabyado, o medyo pinagsalitaan, yung kaibigan ko, or even kapatid ko, yon medyo lalabas yung pagkakontrabida ko. Kasi ako yung una-una Yes I'm very protective. Siguro yun yung isa sa ko rin, traits ko. Tama ka, aside from sabi ko nga kanina, faithful, pwede ko rin sabihin na protective. Yes, protective ako sa pamilya ko, sa mga kaibigan. Ito naman, dead ma ka daw sa mga death threats na nakukuha mo dahil sa mga kontrabida roles mo. Meron ba? Meron din, pero lalo na yung Cruz versus Cruz. Ako talaga? ngayon, lately, Minsan yung magdi-DM pa sa akin. Totoo? Sa Instagram. Ano sasabi sa'yo? Yung gano'n, yung parang, ano ba yung huli na, basta para bang something like na, paglabas mo, ganyan, wag ka lang lalabas dyan sa ano nyo. Pero syempre natatawa na lang ako kasi ibig lang sabihin, grabe talaga yung ano nila. Kala nila totoo, yung ganyan. Kasi di ba nung Mara Clara, wala pang social media. So hindi namin alam talaga yung first hand na reaction. Syempre nalalaman na namin pag nag-out of town show kami, ganun pala, ganun pala yung reaction nila. Wow, grabe, sikat pala yung Mara Clara. Pero yung ngayon, ang nakakatawa dun dahil may social media, so instant yung reaction. Di ba? Naralalaman mo agad, nakakarating sa akin. Siyempre, ang sama-sama ko rin din sa Cruz versus Cruz, di ba? Yung kami ni Vina Morales, ni Ate Vin. So, kaya talagang nakakatuwa na, akala nila totoo, pero sa akin, siyempre, natatawa na lang po ako kasi hindi ko naman siniseryoso. So, wag na lang totohanin. Oo, tsaka, kaya kasi pag, delikado yun, di ba? Nakakatakot. Wag naman ganun, Oo, pero at least natatawanan mo na lang. Yes. Nadadala lang sila sa galing mo talaga. Ito, pagdating ng panahon na may jowa na ang anak mo at hindi mo type, magiging kontrabida ka din ba sa kanila? Sa totoong buhay? Hindi. Halimbawa, hindi mo, may jowa si Christoph. Halimbawa, nalaman mong ako, akong jowa ni Christoph. Ikaw talaga. Halimbawa lang naman. Halimbawa, akong jowa ni Christoph, magiging kontrabida ka ba? Kahit hindi ikaw, basta sinasabi mo, halimbawa hindi ako boto, kahit sino hindi ako boto. Hindi, kasi alam mo, si Christoph, syempre, yung batang yan, he's smart enough, di ba, na yung pagpapalaki namin sa kanya, syempre hindi naman yung deprived siya na hindi siya pwedeng magsalita and all ganyan. Pero kasi ako, naniniwala ako sa power of prayers. Nasana ko yung magiging jowa. Hindi naman sa pero syempre, hindi naman yung exactly, pag hindi mo tayo, pagpe-pray mo naman yun. Hindi naman, pero more of, kasi alam mo ba, pag nananalangin ako, napaka-definite kong manalangin. Para sa akin, wala namang masama doon, di ba? Kahit ngayong unang anak ko, Ama, sana po bigyan po ako anak na lalaki. Binigay naman ng Panginoon. Siyempre, nung sumunod, sabi ko, sana po anak na babae. Binigay pa rin. So sabi ko, sana po, para may kalaro naman po yung panganay. Sana po, anak na lalaki. Binigay na naman. Nung pang-apat, dahil ano na yan kumbaga, unexpected blessing na yung pang-apat. Sabi ko, sige, Ama, kayo na po ang bahala. So, lalaki ulit. So, I guess yun ang gusto ng Ama. So, yung sa akin, ganun din. Yung, sana po, pagdating ng tamang panahon, makatagpo yung mga anak ko, di ba, ng mabuting magiging kabiyak nila sa buhay, magiging katuwang nila sa buhay, ganyan, na may matibay na pananampalataya, ganyan. At, syempre, yung magiging, talaga nila, yung, ganun ako pag nananalangin. Kaya, I guess,
siyempre answered prayer yon kapag dumating ang panahon na may binigay sa mga anak ko. Oo. At kung ano yung pinanalangin ko, yun ang dumating. At hindi ka magiging kontrabida. Hindi. Pero one thing is for sure, hindi ako magiging Kontrabida. Wow. Palakpakan na si Prof. Gladys Reyes. My God. Eto na lang. So natapos natin yung chat interrogation. Okay. May isa na lang akong challenge sa'yo. Okay, ano ba? Eto, gusto ko kasi ma-experience yung pagiging kontrabida mo. At lahat naman siguro na nakakakita nito sa'yo, gusto ma-experience talaga, di ba? Para lang mabago lang, gagawa lang tayo ng isang parang role-playing. Okay. Pero para bago, siguro gampanan mo yung character ni Clara. Yan, para bago lang. Okay. Oo. Bago ba yun? Oo, para bago lang. Okay. So ibalik natin si Clara. Buhayin natin si Clara. Ito yung poster natin. Ayan. Oy, ang ganda mo! Alam mo, dapat ang ano yan, ang title niyan, si Chaka Clara. Ako si Chaka, ikaw Ang si galing. Clara. At Diba? talaga, pati yung font nung Chad Kinis, Yes. kapareho na sa Oo. font namin. Galing. Galing yun. ah. Gayang-gaya, di ba? Oh. Pero teka, bakit parang hindi marang dating mo dyan? Para mataray ka rin. Hindi, yan ang pinakamaamo ko. Nalagyan kasi ng filter, kaya mukhang tumara. Grabe kayo mag-filter, walang butas yung pisngi ko. Pero hindi kayo, yung talagang, parang tuloy ano yung parang mataray. Palaban, ka. palaban. Parang palaban. Oo. So hindi, kasi nga dahil ikaw yung Mara 3.0 na. Oo, 3.0. Kasi syempre 2.0 si Oo. Catherine yun. Ikaw din 3.0. So 3.0. palaban na. Palaban Mara. na, oo. Okay, sige. Okay, so ito ang version 1 natin, ha. Pag-aawayan ang nawalang facial wash ni Clara. Tapos pagbibintangan mo ako na kinuha ko. Tapos hanggang sa mararating natin yung sampalan. Ay! Pero ikaw yung sasampal sa akin. Okay. Hihilamos ako kunwari. Hoy, Ano yung Clara? nasa yung facial wash ko. Wala akong alam, Clara. Ano? Naghihilamos ako. Mukha ba ako nagsasabon? Ayun eh, naghihilamos ka. Ano yan? Ayan, ano yung gamit mo na yan? Di ba yan yun? Tubig lang to, Clara. Hindi. Tingin mo kung nagfe-facial wash ako, mabubutas yung pisngi ko. Hindi, alam ko, ikaw ang kumuha ng facial wash ko. Hindi ako, Clara. Ah, talaga? Hindi ako. Ikaw ang kumuha. Hindi ako kumuha. Sinabi na ikaw eh. Hindi pa ako handa, Clara. Ang bilis mo kamay ni Clara. Mga nasira ka pa. Ang bilis mo kamay niya, Clara. Uy, ang galing. Walang pa kanyo naman. Uy, pero hindi walang daya yun. Pero hindi masakit. Diba? Oo. Hindi naman. Oo. Oo. Ito- Kailangan mo lang maramdaman para, diba, at May- least may dapo. Iba yung expertise niya, no? Yung talagang may control na. Ito naman version 2. Oh. Clara versus Clara tayo. Kaya nga eh. So, Ito ibig yung, sabihin, ito yung sitwasyon. Kambal ang rules natin. Wow. Kambal oo. tayo. Taray. So, parang lugi ka pa. Charot, charot. Pareho silang matapang at parehong palaban. Oo nga. Ang pag-aawayan natin ay nalaman ni Clara, ikaw, na sinisiraan ni Clara sa kanilang mama. Ako din yung Clara. Okay, so nalaman mo na sinisiraan kita. Oo. Okay. Sige. Okay, lights, So, camera. nasaan tayo ngayon? Kasi kanina nasa banyo, naghuhugas ka ng kamay. Nasa Ay, labas, ng mukha. nasa labas na ng banyo. Ah, sige. Sa labas na. Lumabas lang ng banyo, na bago na. Ano ba naman? Bakit sa labas na ng banyo? Banyo pa rin. Okay, lights, camera, action. Ano itong nabalitaan ko, ha? Nakikita mo ako? Natural. Buhay ako! Nahulog lang ako kanina sa taas. Huwag mong iniibang usapan. Ano itong nabalitaan ko? Ano naman ang nababalitaan mo, Clara? Sabi ni Mama, sinisiraan mo daw ako sa kanya. Ang hilig mo kasi sa fake news. At kailan kita sisiraan? At bakit ko sisiraan kung sira ka na? Napakakapal ng mukha mo. Butas ang mukha ko, hindi siya makapal. Nakalimutan mo, kambal tayo. Pagkatapos sinisiraan mo pa ako kay Mama. Yun na Kaya pala favorite ka niya. Yun na nga eh. Yun na nga. Luwalayo. Luwalayo. Teka lang, at saka siyempre, dahil pareho tayong Clara, Oo. ayoko, kasi siyempre Clara siya, babalik siya sa akin. Hindi, tama na yon. Tama na yon. Huwag mo na ako sisiraan. Hindi. Hindi kita sinisiraan. Hindi mo ako sisiraan. Oo, hindi kita sinisiraan. Patawad mo. Hindi kailangan matuloy yung sampal. Kailangan ibang version ng sampal. Ah, sige. Okay. Pero Clara pa rin tayo. Oo, Clara, ikaw. Pero, Meron niya ako gaganti. promise? Oo. O, game. Eh, kasi Clara ka rin eh. O, Di game. ba? Hindi kita sinisiraan. Maniwala ka. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi. Hindi. Hindi talaga. Ang lakas mo. Kaya nag-gym tayo ilang eh. version pa ba to? Tatlo! Isa na lang. Last one, ano ba isa? O, last. Ito. Mara Clara at Ibarra. Kasi Nilaban niyo pa si Ibarra. Oo Sino nga. si Ibarra? Si
Oh. Yung sa si Den Stillo. Oh, yes. Yes. Oh, ang away ni Mara Clara at Ibarra ay mahuli ni Mara Clara si Ibarra na nilalandi si Isagani, ang boyfriend ni Mara Clara. Dito niya matutuklasan ang lihim na bading pala si Ibarra, kaya kiniibigan niya si Isagani. So, sino si Ibarra at si Isagani? Ikaw si Ibarra. Pero sino si Isagani? Siya po si Mara Clara. Ah, pinagsama na si Mara Clara Oo sa'yo. nga, pero siya, Ikaw po si Ibarra. Asa si Isagani nga? boyfriend niyo po. Ah, wala siya dito. Sige. Alam mo yung Ibarra, parang ako Ibarang. Pwede akong Ibarang, ganon. Hindi Ibarra. Oo. So, again. imagination lang natin si Isagani. Oh, yes. Kunyari, Okay. nasa ano naman tayo. Ano na? Nakaupo naman ako nagbabasa. Ay, okay. Okay. Sige. So, dito ako galing. Yan. Layo. Ang layo, lumayo pa. Action. Ibarra. Ay! Ano Oy! yun, Mara Clara? Ano yun, Ay, Mara Clara? ba't mo tinatakpan yan? Nagre-ready Ibarra. lang ako. Ano yun, Mara Clara? Ano tong narinig ko, ha? Ang sabi, si Isagani daw. Tinatawagan mo. Totoo ba? Oo. At dapat na malaman mo. Hindi! Ang bilis mo! Ang bilis mo! Ang bilis mo! Hindi ako nakasagot. Walang naman, Janice Reyes, everyone! Uy, grabe. Ang bilis ng, uy, thank you so much. Feeling ko tuloy, isa na akong ganap na bida. Kasi pag hindi pa kinasampal ni Gladys Reyes, parang hindi pa kayo bida. Wow! Oh my Grabe gosh. naman. Thank you, Chad. Thank you so much, the Bida Maker, and of course, the Primera Kontrabida, Yay. Gladys Reyes, everyone. Yay! Thank you so Thank you, much. Chad. Ito ang sabi nila ha, kailangan mo ng kontrabida dahil kung wala sila, walang saysaya maging bida. Wow. Di ba? At ikaw nagfulfill Thank no, ng you, bonggang-bongga. thank you, Chad. Kaya naman, of course, being a kontrabida is also being a vida. And we love you all. I Yes! love the flowers. Thank you. Thank you so much, mga kinis. And once again, Gladys Reyes! Maraming salamat po. Please visit That's Diner po ha. Along Santa Lucia Drive po yan. Napakasarap. Sa Kainta. Napakasarap. Ay, mag-wait ka namin ulit dun ha. Yes, Balik ka please, doon. oo. Siyempre, kasama ng Bex. And of course, abangan nyo po soon, Under Star Pop. Ayan, surprise muna yung aking single. O abangan ko yan. Pag kailangan mo promote, sabihin mo lang dito. Yes, Chad. Thank you. The Chad Kinney Show, lagi po ako nanonood dito. So keep on inspiring. Aspire to inspire. Inspire! Thank Yay! you!